Gusto mo bang pumunta ng Sagada o kaya naman sa Kalinga para makapagpatato sa pinakamatandang mambabatok o ang traditional tattoo ng mga Cordillera? Tara para meron kang idea. Let's go! Alright, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. Alam nyo ba kung nasaan tayo ngayon? Tama kayong lahat, andito tayo ngayon sa Sagada. Napakababa ng langit dito. Kapag gusto nyo pumunta dito, subukan nyo sa Sagada Heritage Village. Napakaganda ng kanilang mga kubo, perfect ito sa mga grupo ng riders. Dahil ang kanilang kubo ay merong good for 12 persons. Atin munang alamin ang lugar ng Sagada bago tayo mamasyal sa kanilang magagandang tanawin. Ang bayan ng Sagada ay isa sa ikalima na klaseng bayan sa lalawigan ng Mountain Province. Ayon sa census ng taong 2020, ang bayan ay may populasyon na 11,510 sa may 2,798 na kabahayan. Ang bayan ng Sagada ay nahahati sa 19 na barangay. Marami silang sikat na pasyalan dito tulad ng Sumagwing Cave, Hanging Coffin, Ilog at Falls, man-made rice terraces at marami pang iba. Ang pupuntahan natin ay ang Bumudok Falls. Sinundo na kami ng tourist guide kung saan kami nakatuloy. Unang pupuntahan namin ay sa kanilang munisipyo para mag-register at magbabayad ng environmental fee sa kanilang LGU. Pagkatapos ibababa kayo dito sa entrance ng falls, meron kayong dalawang tour guide at bago kayo bumaba ng bundok may briefing muna. Start na ang aming trekking. Nasa 1 hour din siguro yung lakad namin pababa hanggang dun sa falls. Kaya kailangan matibay-tibay din ang inyong mga tuhod. Kailangan pagbaba nyo ng falls, dapat konti lang yung dala tulad ng cellphone, tubig o kung ano man makakain sapat na. Yan makikita nyo pababa pa lang medyo matarik na. Kailangan natin makarating dun sa village para mag-register ulit sa kanilang barangay. Pahinga muna kami picture-picture dahil napapagod na ang kanilang tuhod at hita. Bago kayo bumaba ng bundok, bibigyan kayo ng tig-iisang tungkod. Malaking tulong yan sa inyong paglalakad. At yan yung village na kailangan nating marating. Kapag nakarating ka na dyan, medyo malapit na yan sa falls. Ingat lang sa paglalakad dahil makitid ang mga daan nila dito. Wala pa tayo sa kalahati, kahit bundok meron pa rin silang landscape. Sa lahat ng bibisita dito, magkaroon po sana tayo ng disiplina, lalong-lalo na sa pagtapon ng basura. Wag na wag tayong magtatapon kung saan-saan dahil merong designated trash can sa ating dinaraanan. Sa puntong ito, abot tanaw na yung village. Hindi ka maiinip maglakad kung nag-e-enjoy ka. Pangiti-ngiti lang ako pero pagod na yan. At ayan na yung nakikita natin sa taas na bahay. Sa village na ito, gumagamit sila ng cable cargo car o kung ano man tawag dyan para sa kanilang produkto o mga tanim paakyat ng bundok para hindi sila mahirapan. May mga nasalubong na rin kaming mga galing sa falls na tulad naming turista. Mukhang nag-enjoy sila sa magandang tanawin. Nag-picture ulit kami sa Piulisan Rice Terraces. Wala pa silang tanim na palay. Makikita nyo ang ganda ng ating kalikasan, kaya dapat din nating pangalagaan, hindi lang ng mga taga-Sagada kundi tayo ding mga turista. Okay, konting kembot na lang siguro at masisilayan na natin ng magandang tanawin. Meron ding kaming nadaanan na ilog karugtong ng falls na aming pupuntahan. At ayan nga unti-unti na akong nakakakita ng magandang tanawin. Konting lakad pa dahil unti-unti ko nang naririnig ang agos ng tubig mula sa bundok. Tanggal ang pagod mo kung ganito ang bubungad sa'yo. Sulit ang pagod sa pagbaba ng bundok. Nasunog na piye. Nagkabintikot din. Susubukan ko na yung tubig na nagmula sa ating nature.
dito na lang muna ang aking video. At enjoyin ko muna ang lamig ng tubig. Abangan ang ating part 2 ng ating nature trip. Papunta naman tayo sa bayan ng Kalinga, kung saan nakatira ang pinakamatandang mangbabatok o ang traditional tattoo ng mga taga-Cordillera. Follow for more and subscribe, like and share. Keep safe, everyone.